May nag-message po sa atin isang dating iglesia ni Cristo. Ngayon po ay on the process na po siya para maging Catholic. Siya po ay si Brother Mon at may ilang katanungan lang siya kaya sagutin natin. Hello po, pinapanood ko po vlog nyo. Dati po akong INC. Nawalay po ako sa INC dahil hindi po kaanib na pangasawa ko. Dati naman talaga akong Catholic. Dito ako nabinyagan. Convert lang ako sa INC since 13 years old. Sa totoo lang po, wala po talaga ako o hindi kabisado doktrina ng Catholic Church. Kaya po siguro nahikayat ako sa INC at natatak mga doktrina nila. Mula nang magkasintahan kami ng aking napangasawa ay hindi na ako naka-attend ng pagsamba ng INC. Almost 22 years na ako nagsisimba sa Catholic Church pero hindi pa ako tumatanggap ng komunyon at nagsa-sign of the cross. Kasi gusto ko munang maunawaan lahat ng doktrina ng Catholic Church. Sa ngayon, marami na akong naintindihang mga doktrina ng Catholic Church. Nakakapanood ng aral through online kay Brother Wendell ng CFD at sa mga vlog niyo po. At nakapagtanong na rin po kami ng wife ko sa aming katedral kung paano proseso sa pagtanggap uli ng komunyon at makapagsisi sa Panginoong Diyos. Ang gusto ko lang pong malaman ay kung anong aral sa kasaysayan ang church history mula noong mamatay ang Panginoong Hesukristo sa krus. Mga apostol na po ang nangaral. Kung si Apostol Pedro po ang kinikilalang unang papa, unang tanong ko po, sino ang sumunod na naging papa? Kung ang sumunod na papa, mayroon po bang connection kay Apostol Pedro? At paano matitiyak na ang Catholic Church, ito ang iglesia na itinatag ni Kristo? At totoo po bang natalikod ang mananampalataya mula nang mamatay ang mga apostol? Sana po masagot ang mga tanong ko. Maraming salamat. First of all, kapatid, congrats dahil papunta ka na nga sa pagiging isa ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Sadyang tinawag talaga tayo para maging isa sa Kanya. Unang tanong mo kung sinong sumunod kay Apostol Pedro sa pagiging papa, base sa history ng simbahan, ito po ay walang iba kundi si Pope Linus. At may connection ba siya sa mga apostol? Yes po, actually si Linus ay direct companion ni na Apostol Pablo at Pedro sa Roma. Hindi siya random na tao, talagang nakasalumuhan niya ang mga apostol. Bahagi siya ng mismong community na pinamumunuan ni Apostol Pedro. At kinumpirma pa ni Saint Irenaeus, isang early church father noong 180 AD, na si Linus ay sumunod kay Peter na maging Bishop of Rome o Papa. Si Saint Irenaeus ay isang kilalang manunulat na early church father na sumusunod ng mga apostol. Ito ang sinabi niya mga around 180 AD. After the apostles founded and organized the church in Rome, they handed over the office of bishop to Linus. Actually, mababasa natin sa Biblia na si Apostol Pablo ay kasama ni Linus. 2 Timothy chapter 4 verse 21, do your best to get here before winter. Eubulus greets you and so do Pudens, Linus, Claudia, and all the brothers and sisters. Malinaw dyan na kilalang kilala ni Apostol Pablo si Linus at imposibleng hindi yan kilala ng iba pang apostol na malapit sa kanya, gaya ni Apostol Pedro, dahil ang mga Kristiyano noon ay lagi silang nagbabatian. Sa ikalawang tanong mo, paano naman natin matitiyak na ang Catholic Church talaga ay ang tatag ng ating Panginoong Hesukristo? At totoo bang natalikod ang pananampalataya mula nang namatay ang mga apostol? Hindi po totoo na natalikod ang unang iglesia. Actually, nagawan ko na ito ng video kung bakit imposibleng matalikod ito. Pwede mo pong i-check ang mga videos ko or ilagay ko sa comment section ang link. Ngayon, tungkol naman sa tanong mo kung paano natin matitiyak na ang Catholic Church ay ang iglesia na tatag ng ating Panginoon? Mga Gawa chapter 23 verse 11, nang sumunod na gabi lumapit sa kanya ang Panginoon at sinabi, Pablo, lakasan mo ang iyong loob sapagkat kung paano ka nagpatotoo patungkol sa akin sa Jerusalem, gayon din ang gawin mong pagpapatotoo sa Roma. Malinaw dyan na may layunin talaga ang ating Panginoong Hesus sa Roma. At hindi ito kwento lang. Nangyari talaga ito sa totoong buhay. Nag-ibanghelyo ang mga apostol sa Roma. Nakipaglaban sa katotohanan laban sa mga pagano. Inialay pa nga nila ang kanilang buhay para matupad ang layunin ng Panginoon. Ngayon, nakikita na natin ang bunga ng kanilang pagsisikap at sakripisyo. Dahil na rin sa tulong at pangako ng ating Panginoon na mababasa natin sa Matthew chapter 28 verse 20, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya naman, kung noon pugad ng pagano ang Roma, ngayon ay naging sentro ito ng Kristyanismo ayon na rin sa layunin ng ating Diyos. Mga taga-Roma chapter 1 verse 7 to 8, sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag na maging banal, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at mula sa Panginoong Hesukristo.
Una, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Heso Kristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Catholic Church lang po ang alam nating pananampalataya sa Roma na balitang-balita sa buong daigdig. Kaya malinaw na Catholic talaga ang mga Kristiyano na tinutukoy dyan sa Biblia.